Bismillahirrahmanirrahim. Ako si Muhammad Pinilla na sa pangalan ng pagka-Muslim na ang dati kong pangalan si Rafael Pinilla, Tubong Albay. Ngayon nakatira ako sa Cavite, Dasmariñas sa Cavite. Manginginom nga din ako, drug user. Lahat na halos naging bisyo ko yun sa Manila Kaso nga lang, talagang, ang panahon nga talaga ay lumilipas. Yung panahon na yun ay lumipas na nung ako'y maging miyembro ng El Shaddai. Hanggang sa panahon na yun, ay patuloy kong ginampanan ang tungkulin ko bilang isang miyembro ng kongregasyong iyon. Hanggang sa noon, di ko pa alam ang Islam. Ang sabi ko noon, kalooban ng Diyos na ako'y madala dito sa Saudi at makapagtrabaho, at kung luluobin, sabi nga doon, kung luluobin ng Diyos, ay patuloy ditong magiging tagasunod ng El Shaddai sa Saudi Arabia. Kaya nga, yun nga, sa loob ng 6 na taon, talagang sinikap kong maghanap ng kongregasyon dito. Nakatagpo nga ako dito ng isang malaking kongregasyon sa loob ng 6 na taon. At yun, ginampanan ko dito ang isang mananampalatayang Kristiyano. Ang una ko talagang napansin sa itong ang Islam na tinatawag ditong reliyon, itong pagsamba na iisang way lang talaga. Ang pagyuko, yuko. Ang pagpatira pa, sabay-sabay. Yun ang talagang unang nagbihag sa aking isip, sa aking paningin. Kasi kung iisipin talaga, sa Pilipinas, ang alam ko lang talaga, Muslim. Di ko alam ang Islam kung ano nga ba talaga ang Islam. Wala akong kaalam-alam talaga dahil, siyempre na bansang Kristyanismo, ang makakagisnan mo talaga, Kristiyano. Ang isa pa noon, talagang nabuhay sa puso ko noon, na talagang kinatatakutan talaga ang Muslim. Dahil nga talagang sa mga nangyayari sa Mindanao. Ngayon, ito nga, talagang kalooban na ng Allah na ako'y tawagin niya sa kanyang katuruan. Nangako ako sa aking sarili na bagamat hindi ko sinasabi sa iba, sa aking sarili na lang na isipin mo na lang, naging 6 na taon ako ditong full gospel, born again. Sa sarili ko na lang, nangako ako na pagka inabutan ka ako dito sa Saudi Arabia ng 10 taon, walang mag-i-encourage sa akin o sino pa man, magmumuslim ka ako. Ang totoo talaga, marami akong alam sa Biblia, lalo na sa Bagong Testamento. Ngayon, dahil nga talagang gusto ko talagang malaman ang katotohanan tungkol sa Islam, talagang napag-alaman ko talaga na ang Islam talaga ay iyon talaga ay reliyon na hindi itinatag ng tao. Naghanap ng mga babasahin yung tungkol sa Islam, kung ano nga ba talaga. At doon ko napatunayan na ang Islam talaga ay iyon talaga ang tunay na reliyon upang ang sanlibutan ay maligtas at mapunta sa kapayapaan sa paraiso. Iyon ang talagang tunay na ang tunay na kahulugan ng Islam, kapayapaan. Kaya doon ko nalaman na ang kapayapaan ay ang Islam. Dahil di pa nga ako nakakauwi ng Pilipinas at hindi pa alam ng mga mahal sa buhay ko, lalong-lalo ng ang pamilya ko, di pa nila nalalaman talaga kung ano na nga ba talagang reliyon ako ngayon. Dahil ang alam talaga nila, born again ako. Ngayon, inshallah na kung sakaling ako'y makauwi sa Pilipinas, unti-unti kong ipapaliwanag sa kanila ang tungkol sa Islam. Dahil sila man ay talagang bulag sa reliyong ito. Maging ang mga kamag-anak ko, wala talaga silang nalalaman. Kaya nga, minsan, idinuduwa ko na pagka ako nakauwi ng Pilipinas, hindi lang ang pamilya ko ang maibahagi ko, maipaliwanag ko ang
tungkol sa Islam, maging ang mga kadugo ko, mga kamag-anak ko sa probinsya sa Bicol, upang maunawaan nila kung ano nga ba talaga ang Islam, kung paano nila unawain ang reliyong ito na siyang paraan upang makaiwas sila sa patuloy nilang kinagisnang tradisyon at reliyon na siyang magpapahamak sa kanila sa pangalawang buhay. Meron na yung mga dati kong kasamaan, alam na nila. Ang kaso nga lang, talagang ang katwiran nga talaga nila, iba talaga. Dahil, siyempre, kung para sa akin, kung ako ang masusunod, ay talagang, kaso nga lang, ang pag-unawa talaga ng bawat tao ay mahirap. Alam na nila, ang kaso nga lang, ang sagot sa akin, kung saan sila nagising, doon na rin sila mamamatay. Ay talagang doon nga talaga sila mamamatay. Hindi lang talaga doon mamamatay. Baka mahulog pa sila sa dagat-dagatang apoy. Dahil iyon ang turo ng Islam na kapag di ka tumalikod doon sa pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan, ay talagang iyon ang kapahamakan na nakalaan sa iyo. Kaya, alhamdulillah, na kung ako'y makauwi, hindi lang ang sarili ko ang ililigtas ko, pati na ang mga mahal sa buhay ko, gusto kong mailigtas sila sa kaparusahan sa apoy. Iyan ang hangarin ko na nawa, loobin ng Allah na ipagkaloob sa akin ang lakas ng loob na kung sakali ako makauwi, ay ipadala niya ang kanyang gabay na maipaliwanag ko ng malinaw ang tungkol sa Islam. Kung ano ba nga talaga itong religion.